Magandang umaga mga kaharden. Ito si Hardinerong Pastor, Abelardo Guerrero. Gusto kong ipakita sa inyo ang aking tanim na kamatis. Ito ay may bunga na. Yan. At yung iba ay namumukadkad na sa bulaklak. At meron na rin mga bunga. Nagpapakita na rin ng pagbubunga. Yan o. Oh. Nakakatuwa naman na makita yun. At yan pa, yun nga lang, kulang ito sa fertilizer. Yan. Ito naman yung aking tanim na pitsay. Yan. Yun. So, ay yung tanim ko namang talong ang aking ipapakita sa inyo. Yan. Ngayon nga lang yung iba ay hindi tumubo. Yan. Okay. Yan. At meron pang isa dito. Ngayong umaga din ay ating lalagyan ng garden soil. Itong ating mga ginawang hanging garden o hanging pot para pagtaniman po natin ng ating pitsay at lettuce. Meron pa rito dadagdagan natin yan. Inupisan lang natin yan para naman mayroon ng resulta ang ating mga pag-i-effort, no? Yan po ang ating ginagawa araw-araw. Yan mga kapden, tutuloy natin ulit ang ating activity ngayong umaga. At tulad ng ating nasabi kanina, tayo ay maglalagay ng garden soil dito sa ating ginawang mga paso, kung saan ay tatamnan natin ito ng pitsay at saka lettuce, no? Hati. Apat na ito na hanging. Gawin natin na tagdalawa ay lettuce at saka pitsay. So ito pong ating garden soil ay galing po ito sa decompose na mga biodegradable materials, yung mga dahon, mga kitchen waste, at kung ano pang mga bagay na nabubulok, no? Kaysa ating itatapon o susunogin, ay binulok po natin nang sa ganun ay mas kapaki-pakinabang, no? Magiging libre yung pataba na ating gagamitin. Yan. Hindi na tayo mamumroblema sa mga pataba na ating gagamitin sa ating garden soil o sa ating matanim. No? At gagawa tayo ng concoction ng expedient, tawag yung fermented plant juice, yung fermented fruit juice, no? At yun ang ating gamitin dito upang makita nyo na maganda pala yung tayo ng tanim na organic or natural ang ginamit. Hindi siya stunted or hindi artificial yung kanyang taba. Pati pesticide ay gawin natin, no? Pinapaktis natin yung ating napag-aralan sa organic agriculture production, no? Nag-aaral tayo under TISDA. Meron din naman na allowance lang na binibigay ng TISDA ang ating after
kundi din knowledge at saka skills. Para ma-enhance yung ating knowledge at skills sa ating natapos sa NC2, ay kailangan natin practicein. Umpisa, hindi mo na siya komersyal. For personal use lang muna hanggang sa ma-perfect natin yung ating skills. At kapag na-perfect natin, saka natin i-commercialize. Sabihin, tatanim tayo ng in large scale para yung sobra, ibenta natin. We have to make it available sa public nang sa ron ay kung di man sila makapagtanim, at least meron silang opportunity na bilhin, no? Maganda yung ating present government administration sa national dahil food security local based yung kanilang binibigyan priority, hindi katulad ng food security na imported, no? Dahil sa imported, hindi natin alam kung saan ang paano raise at kung anong mga ginamit na mga farm inputs, no? So tayo yung magsasuffer sa pamamagitan mga sakit at kung ano pang mga health condition na maipagkakulog sa atin, no? Hindi lang naman na kabusugan ang marapat na ating i-after, kundi yung proper nutrition, no? Sabi nga sa Biblia, we should be a good steward ng life na ito na kaloob ng Diyos sa atin, because this is a blessing, a grace from God. So dapat natin itong pangalagaan, at isa dyan yung pagkakaroon natin ng healthy lifestyle. Kailangan healthy yung ating kabuhayan, no? Yun nga, very sad ang nangyayari dahil sa lifestyle natin, umiksi ang lifespan ng tao, no? Hindi na siya katulad noon na yung edad na 100, bata pa noon. Dahil hindi komplikado ang buhay ng mga tao noon, no? Hindi sila stress, yung kanilang kinakain ay proper na nutrition. At this time, ang pwede nating gawin para maging healthy or nutritious yung ating kinakain is to plant our own food, no? Ginagawa natin itong hanging garden para mapakita natin na hindi necessary yung space, kundi kahit na ganito counting area ay makakapag-raise tayo ng pagkain para sa ating family. Hinahanap ko ngayong YouTube ng isang nanay, napaka creative niya, no, sa pagdikha ng garden, pag-raise ng pagkain, no, kahit man lang yung gulay ang kanyang maproduce para sa kanyang family ay napakaraking bagay, no? Rooftop yung kanilang bahay,
sa rooftop ng kanilang bahay, meron sa mga garden. At sila ay nasa city. Alam naman natin na sa city ay problema yung source ng lupa. Pero anong ginawa niya? Siya ay nag-decompose sa halip na ipadala niya sa garbage truck yung kanilang mga basura sa kusina, ay kanila itong binulok at kanyang naging garden soil. Kung kaya't yung kanyang mga tanim ay malulusog. Hindi siya namili ng mga synthetic na mga fertilizer at mga fungicides, mga pesticides, no? Hindi na synthetic yung kanyang mga farm inputs, kundi natural. Kaya may edad na siya, pero bata pa siyang tingnan at maliksi. Dahil nakakapag-exercise na, healthy pa yung kanyang pagkain, no? At sabi nga niya, hindi na sila gumagastos sa mga gulay na kailangan ng kanilang pamilya. Ano lang naman yung primary na need ng family? Pitsay, dahil lahat naman tayo gustong-gusto ng sinigang, no? Litos, dahil masarap itong kilawin. Lagyan mo lang ng mayonnaise, ayos na. Meron siyang kamuti, dahil gusto din natin yung kamuti. Meron siyang sitaw, meron siyang ampalaya, meron siyang talong. Hindi naman iisang commodity yung kailangan niyang itanim, kundi in small scale. Meron siyang iba't ibang mga klase ng mga pananim. Diba? Maganda. Kaya ito ay ginagawa din natin parang sa karon ay baka magbigay din tayo ng magandang halimbawa, no? Hindi lang puro bili. Inflation, grabe inflation. Tatama ngayon yung gasolina. Pag tumaas yung gasolina, tataas yung ating mga bilihin. Di ba? At kapag tumaas, di kinukulang ang financial need ng family, no? Tumaas pa yung exchange rate. Okay sa mga may dollar, dahil advantageous sa kanila. Dahil bawat dolyar ngayon ay 58 pesos, no? Pero hindi natin alam yung ating mga kamag-anak na nagtatrabaho at silang nagbibigay ng dollar sa atin, ay grabe ang kanilang sakripisyo na ginagawa. Maliban sa malayo na sila sa family, may bigat pa yung trabaho, mayroon pang hindi magandang treatment, kulang sa tulog, kulang sa pagkain. Pero grabe ang trabaho, kaya sana naman ay pagbutihin natin, pagandahin natin yung ating management ng resources, no? Kung nagtitiis yung family natin sa ibang bansa, edi pagsikapan natin na sana darating ang panahon na buo na ulit yung ating pamilya. Hindi na mag-abroad pa, kundi uwi na siya for good. Ang sa karon ay ma-enjoy ng family ang presence
ng bawat isa. So yan mga kapten ang ating ginagawa tuwing andito tayo sa campus. No? Sa kanon ay makita din nila yung kagandahan ng paggagarden, no? Sa natural na kaparaanan. Di na po ninyo ako nakikita dahil medyo malayo na. Ito yung sana darating ang panahon na mayroon na tayong pang suporta, pang sahod sa magiging kasama natin, no? Paghahawak ng kamera. So sa ngayon, tiis-tiis muna. Sana po suportahan ninyo ako dahil ito ay para sa gawaing pagmimisyon, no? Sana po mag-subscribe po kayo, i-click yung ating notification bell, mag-comment kayo down below, at i-like yung ating video na sa karon ay makita na nagugustuhan po niyo yung ganitong content. So shout out po sa lahat ng mga nag-follow sa akin, no? Medyo matagal tayong hindi nakapag post dito sa YouTube. Gawa nga nung tayo ay na-busy. At hindi po natin naasikaso yung ating mga gawain. Nagagawa lang natin ay short videos na ina-upload natin sa ibang platform dito sa social media. So, God bless po sa lahat, no? Ito si Hardinero Pastor Abelardo Guerrero. Sana po ay suportahan nyo ako at tulungan yung inyong pag-subscribe, pag-like, pindot ng ating notification bell ay isang napakalaking bagay para maisulong po natin yung mission and ministry na to, at tayo po ay makahayo sa iba't ibang mga lugar at ituro ang kahalagahan ng pagtatanim ng gulay sa natural na kaparaanan. So, God bless po at enjoy po natin yung ating buong maghapon ng Martes at gawin natin ang ating matungkulin ng may kagalakan upang sa kanon ay at the end of the day baka pagpasalamat tayo sa Diyos sa kanyang kabutihan at kadakilaan sa bawat isa sa atin. So yan po, si Hardinero Pastor nagsasabing have a happy and peaceful Tuesday everyone.